nakahabol kami, October 31, itong Lead Poisoning Prevention Week. Ikaw na magkwento, bakit ba talaga, although na-discuss na natin to, pero dapat talaga natin ipaalala, yung masamang epekto po ng lead sa ating katawan. Kayo na po magkwento, bakit po natin ginugunita ang Lead Poisoning Prevention Week? Tama yan, Miss Patty. Every year, ang World Health Organization at ang United Nations ay gumawa ng ganitong klaseng panukala na globally ay kumagagunitain, i-celebrate natin, pag-usapan itong lead poisoning prevention dahil na nga rin sa dulot na pinsala talaga nito, Miss Pat at Kajen. Marami talaga yung nagiging cases ng lead poisoning. Hindi lang natin alam hindi lang po alam ng ating mga parents na yung kanyang mga anak pala ay exposed sa ganitong klaseng chemical. Maging po tayo ay exposed din sa ganitong klaseng mga chemicals. At dahil na nga rin doon sa mga pag-aaral na talagang may dulot na pinsala ito, hindi lang po sa utak, maging sa iba pang mga kumbaga problema natin sa pangkalusugan, bagamat ang pinaka-target talaga nito ay yung central nervous system, meron din itong dulot na pinsala sa iba pang mga parte ng ating katawan. Katulad po ng ating kidney, katulad po ng ating puso, no? May significant scientific basis na may nagko-contribute siya for heart failure or heart attack. Kaya po talagang talagang napakadelikado nang ma-expose ka sa ganitong chemical. Ang pinaka-problema po dito ay hindi natin alam, everyday na-expose tayo at ang ganitong klaseng chemical ay hindi siya talagang over a period of time ay pwedeng matanggal. Hindi po, mananatili siya sa ating katawan at once na napakataas na ng concentration, doon na po magti-trigger yung mga simptomas nito. Ayun. Saan, kasi ang alam ko lang, Ma'am Pat, ang lead o yung tingga, nakikita natin sa bala, sa bubong. Saan pa ba nakukuha itong lead? Bakit pumapasok sa katawan ng tao? Oo. Sa Sir Tony? pagkain ba yan? Nakakain? Kaya pumapasok sa katawan? Ang alam ko lang dati Tama yan, Kajen. ang alam ko lang dati si Kapitan Ingo kumakain ng bala. Saan ba? Paano ba natin nakukuha yan? Marami pong mga produkto tayo na nasuri siguro for many years. Opo. Na hindi lang kasi halimbawa tama po kayo, no? Hindi lang ito dun sa sa bubong na una nating naririnig na ginagamit ito, yung tingga. Hindi rin po siya dun sa bala. Meron pang iba pang mga consumer products at ito na po yung medyo delikado. Kasi kung yun pong mga talagang kumbaga registered, pinagagamitan na mga klase ng mga items na regulated din maski din dito sa ating bansa, meron pong mga klase ng produkto na talagang halos araw-araw ay ginagamit natin pero hindi po natin alam na yan ay ginagamitan pala ng lead. Ang isang halimbawa po dyan ay yung mga pintura. Kaya po nung 2013 ay nagkaroon na talaga ng regulation dito sa atin dahil nga yung findings po noon na kung saan ang pinaka-main source po ng paggamit ng lead ay dito sa mga pintura. Ang purpose po kung bakit siya nilalagyan ng lead, una, stabilizer kasi siya. Medyo tumatagal yung kulay, kaya kung mapapansin po ninyo, pag nagpintura tayo, especially yung mga enamel, yung pangkahoy na mga pintura, nagiging glossy siya, tumatagal yung kulay, over a period of time, ganun pa rin yung kulay niya. Dahil nga sa ginagamitan ng ganitong klaseng chemical katulad ng lead. Ang pangalawang produkto po na tingin ko mas malapit sa atin at lalong-lalo na sa ating mga anak ay doon sa mga laruan. Ginagamit din yung lead doon mismo sa mga paint coatings na nakita natin. At ngayon po medyo nag-level up Hindi na lang po kasi mismo doon sa paint coatings, kundi mismo doon sa material nung hinuhulma po itong mga plastic products, ay isinasama na nila pati yung kulay. Yung po yung medyo nakakadelikado dahil mas pang-araw-araw na ginagamit ng ating mga anak. At marami pa po kabilang na po dyan pati yung mga ceramics, yung iba pang mga klase ng mga products na kumbaga halos pang staple food na
pinaglalagyan natin ay may presence din ng ganitong klaseng chemical. Let's get together. Sunday 25.